Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, gugustuhin niyo po bang maging presidente si VP Sara sa 2028? Meron po kasing viral na naging pahayag dyan si Congressman Abante at pag-uusapan po natin yan, ano? Pero bago po natin pag-usapan yan at bago niyo sagutin yung tanong ko, gusto ko po muna ibigay sa inyo mga good news na nangyari po sa bansa natin dahil sa totoo lang mga kababayan, itong mga nakalipas na araw, puro fake news at negative news ang na-absorb ng mga Pilipino. So, ito po ibabahagi ko po sa inyo para naman hindi lamang mga negative news na nakikita ng ating mga kababayan. So sabi dito, Philippines one of ASEAN's fastest growing economies. So maganda balita po yan. Ang kasunod niyan, kapag itinagtuloy-tuloy, mararamdaman po natin yan at dadami po ang trabaho sa ating bansa. Bukod dyan mga kababayan, gusto ko rin pong ibahagi sa inyo na pinapalakas po ng ating gobyerno ang semiconductor industry, semiconductor and electronics industry sa ating bansa. Yan po ay magdudulot din ng maraming trabaho kapag yumabong po ulit ang ating semiconductor and electronics industry. At ito pa po, isang magandang balita pa rin. Nabalita na to dati pero parang hindi ko pa naibahagi sa inyo. Yung Tesla ay nag-invest po sa ating bansa. Yung kilalang I think electronic car ito sa US na pag-aari ni Elon Musk, kung hindi pa ako nagkakamali, ano. So meron po silang investment sa bansa natin at ito ay magdudulot din po ng maraming trabaho. Sana magtuloy-tuloy yung mga ganitong good news sa bansa natin, hindi lang puro fake news, no? Nakakaumay na kasi yung fake news. Sabi pa dito, Taiwan Business Delegation eyes Ecozone Development in Philippines. Magandang balita rin ito at sana matuloy ito, no? Tinitingnan nila yung ecozone development sa bansa natin. Ayan, mga kababayan, ano? So, inuna ko na po yung good news bago yung ibang balita dahil alam ko kayo po ay pagod na rin sa mga bad news. So, bigyan po natin ng reaksyon at pag-usapan po natin itong naging pahayag ni Congressman Abante patungkol po kay VP Sara. Sabi po niya dito, no, sa post po ng Global Daily Mirror, sabi diyan, I do not want her to become president. Here's the response of House Quad Committee Co-Chairperson and Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. when asked if Vice President Sara Duterte is fit to be president in the event that she guns for the top post and wins it in the 2028 general elections. So, yan po yung naging tugon ni Congressman Abante. Sabi niya, I don't think she is. Pinapatungkulan kay VP Sara kung fit ba itong maging presidente. Sabi niya, I don't think she is. I do not want her to become president. If we believe that the former president is quite bad, she is worse. So yan mga kababayan, ano, prangkahan po na sinabi ni Congressman Abante na hindi niya gustong maging presidente si VP Sara. Ngayon, balik po tayo dun sa tanong ko. Kung kayo naman po ang tatanungin, gusto niyo po bang maging presidente si VP Sara sa 2028? Ilagay niyo lang po sa comment section below. Pero gusto ko rin pong ibahagi yung aking opinion dyan. Ako, gusto ko pong tapatin kayo. Alam niyo naman na siguro kung anong sagot ko, no? Hindi ko po gusto din na maging presidente si VP Sara. Meron po akong mga valid reasons, no? At isa na nga po dyan, number one reason, ay dahil napakalapit po nila sa China, sa gobyerno ng China. Na alam naman po natin na tayo ay gagamitin ko yung term na sa tingin ko ay tamang gamitin, ginagago po tayo. Ginagago po tayo ng mga polisiya at gobyerno ng China. No? Yun po ang aking opinion dyan. Kaya hindi ko po ma-imagine kung si VP Sara po ay maging presidente, baka po mamanipula na naman po tayo at masunod na naman po, mamayagpag na naman po ang China dito sa bansa natin. Alam naman po natin yung pinaghirapan ng Quadcom, nila Senator Risa Hontiveros sa mga kanilang hearing kila Guo, sa Pogo, at sa mga smuggling na nakapasok na droga dito sa bansa po natin, ano, na nangyari noong nakarang administrasyon. Alam po natin yung pare-pareho. Kaya ako po ay may pangamba, may takot na kapag si VP Sara po ang nanalong presidente sa 2028, malamang sa malamang lumapit na naman po tayo sa China. Pero yung paglapit na yon, tayo po lagi ang dehado, tayo po lagi ang kawawa. Especially sa West Philippine Sea. At isa pa, yung worry ko sa Benham Rice or sa Philippine Rice na sila mismo ay pumupunta na doon, no? Nung nakarang administrasyon, nababalitaan natin na namamataan ang kanilang mga barko doon na walang paalam sa ating gobyerno na tila ba gusto ding kamkamin ang Philippine Rice. Nasa kabilang dako na po yan ng karagatan, no? Hindi na po yan part ng West Philippine Sea or South China Sea.
malapit na sa Pacific Ocean, talaga naman dinadayo pa nila para mag-research, no, at saliksikin kung ano mapapakinabang nila doon, at siguro ay kamin na naman po, mga kababayan. So yun po yung pinaka-reason ko. Naalala po natin na yung Philippine Coast Guard, may mga nakapasok pong Chinese doon nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. At nagkaroon ng mga economic advisor na Chinese. Pero ano nangyari po sa ekonomiya natin? Hindi naman po yumabong, ano? Tapos ang lala po ng katiwalian nung nakaraang administrasyon. And ito pa, mga kababayan, recently nabalita ito. Itong balitang ito patungkol dun sa nahuli ng ating mga otoridad na mga Chinese at saka yung kasabwat nilang Pilipino na nagkakandak po ng sophisticated espionage operation sa bansa natin. Sinusuyod ang mga military infrastructure at kung ano-ano pang pwede nilang i-survey dito sa bansa natin. Yan po yung nakakatakot, no? So, kung halimbawa pong maka-China na naman ang manalo sa 2028, malamang sa malamang, baka hindi lang yan ang mangyari. Or hindi lamang yan ang gawin ng China sa atin. Ano? Yun na lamang mga Chinese na nakapasok dito sa bansa natin na undocumented, nakapamakyaw ng mga libo-libong ektaryang lupain, at napasok po ang political arena natin, naging mga politicians, pero mga Chinese national pala. So, yan po yung maaaring mangyari na naman. So, sayang po ang pinagpaguran nila Senator Risa Hontiveros kung manunumbalik po yung ganyang kalakaran or sistema, mga kababayan. Ayan po ang nakakalungkot dahil talaga namang may kababayan pa tayo na nakikipagsabwatan sa mga Chinese para po traidorin at ipahamak po ang ating bayan, mga kababayan, ang ating mismong bansa, mga Pilipino pa naman sila. Philippine authorities uncover high-tech foreign espionage operation. Ayan po. So, yun po yung mga reasons ko kung bakit ayaw ko pong pumayag na maging presidente po si VP Sara. No, yun po yung aking mga reasons. And siguro naman, lahat tayo may karapatan na magpahayag ng ating mga dahilan. Ano po, yun lang naman ay sa akin. Ano, kaya nga po kayo, binibigyan ko kayo ng kakayahang mag-comment na ibahagi nyo ang inyong opinion. Kung gusto nyo pong maging presidente si VP Sara, ilagay nyo po sa comment section. At kung ayaw nyo po, ilagay nyo rin, isama nyo po ang inyong reason. Babasahin po natin yan pare-pareho. So, going back po dun sa naging pahayag ni Congressman Abante, sabi niya, baka daw mas maging worse pa si VP Sara kumpara sa tatay niya. Sabi niya, bad daw po yung presidency ni dating Pangulong Duterte. And for him, in his opinion, baka mas maging worse or mas malala pa yung presidency ng isang VP Sara Duterte. No, yun po ang pahayag ni Congressman Abante. And kayo, mga kababayan, sa totoo lang, marami pa pong reasons Yung nakikita ko isa rin na nakakatakot kasi yung temper ni VP Sara, no? Parang hindi niya kayang kontrolin. Yung pag siya po ay nagalit, no? Talagang siguro gagawin niya ang gusto niyang gawin. And I think hindi po pwede po yan sa isang head of state. Kailangan sa isang head of state, diplomatic, no? Madiplomasya. Dahil kung hindi, baka may mapahamak po, no? Na mga inosente. Kagaya nga po ng mga EGKs nung time ng tatay niya. Ang dami pong na EGK na, again, korte lamang po ang pwedeng magsabi kung sila ay guilty or hindi, no? They are considered innocent until proven guilty. Pero syempre wag nating isantabi yung siguro katotohanan na meron talaga dong mga guilty na mga kriminal, pero hindi po lahat. At marami rin po ang nadamay na mga inosente. At yung po ang delikado at nakakatakot dahil kapag ang pinuno po ay hindi kayang kontrolin ng emosyon at yung temper po niya, no, hindi niya kayang kontrolin, at yung pabugso-bugso, no, kung magdesisyon, maari pong makapaggawa ng polisiya na maaring kapahampo ng mga Pilipino. So yun lamang po, mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood. Sana po ay malike yung video natin at makapag-komento kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.